Magandang araw sa iyo. Welcome dito sa Story Creek PH Channel. Isa ka ba sa mga naaadik at laging nakasubaybay sa seryeng napakasikat ngayon na Squid Game? Siguro naman ay may background ka na kung paano at ano ang nangyayari sa seryeng ito. Pero kung familiar ka lang at di pa masyadong alam kung ano ito, panuurin ang buong video na ito. Ang serye ay umiikot sa isang paligsahan kung saan 456 na manlalaro na may malalim na utang sa pananalapi ang naglagay sa kanilang buhay sa panganib para maglaro ng serye ng mga larong pambata para sa pagkakataong manalo ng 45.6 billion South Korean won or halos nasa 2 bilyong peso na premyo. Ang pamagat ng serye ay nagmula sa isang katulad na pinagngalanang Korean Children's Game. Naisip ni Hwang ang ideya batay sa kanyang sariling mga pakikibaka sa ekonomiya sa maagang bahagi ng buhay pati na rin ang pagkakaiba ng uri sa South Korea. Bagamat unan niyang isinulat ito noong 2009, hindi siya nakahanap ng production company para punduhan ang ideya hanggang sa nakaroon ng interest ang Netflix noong 2019. Bilang bahagi ng kanilang drive na palawakin ang kanilang mga foreign programming offering, lahat ng 9 na episode ay isinulat at idinirect ni Hwang. Ang Squid Game ay inilabas sa buong mundo noong September 17, 2021. Sa kritikal na pagbubunyi at internasyonal na atensyon, inaakit ang higit sa 142 milyong miyembrong sambayanan sa unang 4 na linggo nito mula sa paglulunsad. Ito ang pinapanood na serye ng Netflix hanggang ngayon. So pag-uusapan natin ang plot ng istoryang ito. Si Seong Ji-hoon, isang diborsyado at may utang na loob na tsuper, ay inimbitahan na maglaro sa serye ng mga larong pambata para sa isang pagkakataon sa isang malaking premyong salapi. Pagtanggap ng alok, dinala siya sa isang hindi kilalang lokasyon kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili sa ika-456 na manlalaro na lahat ay baon sa utang. Ang mga manlalaro ay ginawang magsuot ng berdeng tracksuit at pinananatili sa ilalim ng pagbabantay sa lahat ng oras ng mga nakamaskarang gwardya sa pink na jumpsuit, kasama ang mga laro na pinangangisiwaan ng frontman na nakasuot ng itim na maskara at itim na uniforme. Sa lalong madaling panahon, natuklasan ng mga manlalaro na ang pagkatalo sa isang laro ay nagreresulta sa kanilang kamatayan. Sa bawat kamatayan ay nagdaragdag ng 100 million Korean won sa potensyal na 45.6 bilyong ingranding premyo. Si Ji-hoon ay kaalyado ng iba pang manlalaro kasama ang kanyang kaibigan noong bata pa na si Chu Sang-woo sa subukan upang makaligtas sa physical at psychological na twist ng mga laro. Ang una sa main cast ng seryeng ito ay si Lee Jong-jae na gumanap sa role ni Seong Ji-hoon na ika-number 456 sa nasabing laro. Isang hiwalay na tsuper at adik sa sugal. Nakatira siya sa kanyang ina at nagpupumilit na suportahan ang kanyang anak na babae sa pananalapi. Nakikilahok siya sa laro upang bayaran ang kanyang maraming utang at upang patunayan ang kanyang sarili na sapat na matatag sa pananalapi upang magkaroon ng kustudya sa kanyang anak na babae na aalis patungong Estados Unidos kasama ang kanyang ina at ama. Susunod naman ay si Park Ha-isu bilang Chu Sang-woo, ika-218 sa larong ito, ang dating pinuno ng isang investment team sa isang securities company. Siya ay isang junior na kaklase ni Ji-hoon at nag-aaral sa Seoul National University. Siya ay pinaghanap ng pulisya para sa pagnanakaw ng pera mula sa kanyang mga kliyente at pag-ipon ng napakalaking utang mula sa masamang pamumuhunan. Susunod naman ay si Wi Ha-jun bilang Hwang Jun-ho, isang pulis na sumilip sa laro bilang isang bantay upang mahanap ang kanyang nawawalang kapatid. Susunod ay si Joo Ho-hyun bilang Kang Sae-byuk, ika-67 sa larong ito, isang North Korean defector. Pumasok siya sa laro upang magbayad para sa isang broker na maaring iligtas ang kanyang mga magulang sa kabila ng hangganan at bumili ng bahay para sa kanyang muling pinagsamang pamilya na tirahan. Next is si Oh Hyung-soo bilang Oh Il-nam, ika-number 1 sa larong ito, isang matandang lalaki na may tumor sa utak na mas gustong maglaro ng larong ito kumpara sa paghihintay na mamatay sa labas ng mundo. Next is si Hyo Sung-tae bilang Jang Jok-soo, ika-101 sa larong ito, isang gangster na pumasok sa laro upang bayaran ang kanyang napakalaking utang sa pagsusugal na kinabibilangan ng pera na ninakaw niya sa kanyang amo at mga kampon. Susunod ay si Anupam Tripathi bilang Abdul Ali, ika-199 sa larong ito,
isang migranteng manggagawa mula sa Pakistan na pumasok sa laro upang tustusan ang kanyang kabataang pamilya matapos ang kanyang amo ay tumangging bayaran siya sa maraming buwan. Next is Kim Chu Ryong bilang Han Min Yu. Ika-212 sa larong ito, isang maingay at mapagmanipulang babae. Ang kanyang mga dahilan sa pagpasok sa laro ay hindi kailanman ipinaliwanag, ngunit ipinagmamalaki na siya ay siningil ng 5 beses para sa pandaraya na nagpapahiwatig na siya ay isang con woman. Ang Squid Game ay binubuo ng isang season ng 9 na episode sa isang runtime na nasa pagitan ng 32 to 63 minuto. Ang serye ay inilabas sa kabuuan nito sa lahat ng Netflix sa buong mundo na may market noong September 17, 2021. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Hwang bago niya makamit ang tagumpay sa seryeng ito. Maraming mga pagsubok na dinaraanan niya. Noong taong 2008, hindi matagumpay na sinubukan ni Hwang Dong-hyuk na makakuha ng puhunan para sa ibang script ng pelikula na isinulat niya. At siya, ang kanyang ina at ang kanyang lola ay kailangang kumuha ng mga pautang upang manatiling nakalutang. Ngunit nahirapan pa rin sa gitna ng crisis sa utang sa loob ng bansa. Ginugol niya ang kanyang libreng oras sa mga cafe sa pagbabasa ng Japanese manga. Ito ay isang comics o graphics novel mula Japan tulad ng Battle Royale, Liar Game at Gambling Apocalypse, Kaizi at mga survival game novel tulad ng The Hunger Game. Ikinumpara ni Hwang ang sitwasyon ng mga karakter sa mga gagawang ito sa sarili niyang kasalukuyang sitwasyon at isinaalang-alang ang ideya na makasali sa naturang survival game para manalo ng pera para mawala siya sa utang. Nahumantong sa kanya na magsulat ng script ng pelikula sa konseptong iyon sa buong taong 2009. Sinabi ni Hwang, nais kong magsulat ng isang kwento na isang alegorya o pabula tungkol sa modernong kapitalistang lipunan, isang bagay na naglalarawan ng isang matinding kompetisyon, medyo tulad ng matinding kompetisyon ng buhay. Ngunit nais kong gamitin nito ang uri ng karakter na mayroon tayong lahat na kilala sa totoong buhay. Natakot si Hwang na ang storyline ay masyadong mahirap unawain at kakaiba. Noong panahong iyon, sinubukan ni Hwang na ibenta ang kanyang kwento sa iba't ibang grupo ng produksyon at aktor ng Korea. Ngunit sinabihan na ito ay masyadong katawa-tawa at hindi makatotohanan. Isinasantabi ni Hwang ang script na ito nang walang sinumang kumuha at sa susunod na 10 taon ay matagumpay na nakumpleto ang 3 iba pang mga pelikula kabilang ang Silence at The Fortress. Noong kasagsagan ng taong 2010, nakita ng Netflix ang malaking paglaki ng viewership sa labas ng North America at nagsimulang mamumuhunan sa mga produksyon sa ibang mga rehiyon kabilang ang Korea. Sinabi ni Ted Sarandos, co-CEO ng Netflix, noong 2018 na naghanap sila ng higit pang mga tagumpay mula sa mga produksyon sa ibang bansa. Ayon kay Ted, ang kapanapanabik na bagay para sa akin ay kung ang susunod na Stranger Things ay nagmula sa labas ng Amerika. Nagbukas ang Netflix sa isang division sa Asia noong 2018 at habang nagpapatakbo pa rin sila sa labas ng pansamantalang inuupahang espasyo ng opisina sa Seoul, dinala ni Hwang ang kanyang script sa kanilang atensyon. Kinilala ni Min Hyung Kim, isa sa mga opisyal na nang nilalaman ng Netflix para sa mga rehiyon ng Asya. Ang talento ni Hwang mula The Fortress at sa iba pa niyang mga pelikula at nang makita ang kanyang script para sa Squid Game, alam na kailangan nila ito para sa serbisyo. Sinabi ni Kim na naghahanap siya ng mga palabas na naiiba sa tradisyonal na ginawa at ang Squid Game ay eksaktong sa kanyang hinahanap. Pagkatapos noon ay formal na inanunsyo ng Netflix noong September 2019 na gagawa sila ng gawa ni Hwang bilang isang original na serye. Sinabi ni Bella Biharia ng Netflix, pinuno ng pandaigdigang pagpapatakbo ng telebisyon na sa kanilang interes sa trabaho ni Hwang. Alam nila na magiging malaki ito sa Korea dahil mayroon itong mahusay na itinuturing na direktor na may matapang na pananaw at ang K-dramas mahusay din ang paglalakbay sa buong Asya. Tungkol sa kanyang pagbabalik sa proyekto, nagkomento si Hwang, ito ay isang malungkot na kwento. Ngunit ang dahilan kung bakit siya bumalik sa proyekto
ay dahil ang mundo sa 10 taon mula noon ay nagbago sa isang lugar kung saan ang mga hindi kapanipaniwalang mga kwento ng kaligtasan ay angkop na angkop at natagpuan na niya ito at ang panahon kung kailan tatawagin ng mga tao ang mga kwentong ito na nakakaintriga at makatotohanan. Naniniwala pa si Wang na ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 at 2021 ay nakaapekto sa pagkakaiba ng ekonomiya sa pagitan ng mga klase sa South Korea. At sinabi na lahat ng mga puntong ito ginawang makatotohanan ang kwento para sa mga tao kumpara sa isang dekada na ang nakalipas. Sa utos ng Netflix, ang konsepto ng pelikula ay pinalawak sa isang siyam na yugto ng serye. Sinabi ni Kim na mayroong higit pa sa isinulat sa 120 minutong format, kaya't nagtulungan sila upang gawin itong isang serye. Sinabi ni Huang na napalawak niya ang script upang ito ay makatuon sa mga relasyon sa pagitan ng mga tao at sa mga kwento na mayroon ang bawat isa sa mga ito. Sa una, pinangalanan ng Netflix ang seryeng Round 6 at halip na Squid Game, gaya ng iminungkahi ni Huang. Ayon sa Vice President ng Netflix para sa content sa Asia na si Min Young Kim, habang alam nila na ang pangalang laro ng pusit ay magiging pamilyar sa mga Koreanong manonood mula sa larong pambata. Ito ay hindi matunog dahil hindi maraming tao ang makakakuha nito at pinili na gamitin ang Round 6 dahil inilalarawan nito ang katangian ng kompetisyon. Habang nagpatuloy ang produksyon, itinulak ni Huang ang serbisyo na gamitin ang Squid Game sa halip na sinabi ni Kim na ang misteryosong pangalan nito at ang mga natatanging visual ay nakatulong upang makaakit ng mga mausisa na manonood. Sa oras na isinulat ni Huang ang serye, ang layunin niya ay maabot ng serye ang pinapanood na palabas sa Netflix sa United States na hindi bababa sa isang araw at nagtagumpay ito. Sana ay mayroon kang napulot na bagong impormasyon patungkol sa sikat na serye ng Netflix na yun na nga ay ang Squid Game. At isang magandang aral ang napulot ko pagkatapos may sagawa ang research tungkol sa istorya ng Squid Game serye. Lalo na sa writer at director nito na si Wang, ay dapat hindi tayo susuko sa anumang bagay na gusto nating mangyari at may tamang panahon talaga na makamit natin ito. Kung nagustuhan mo ang ating kwento sa video na ito ay huwag kalimutang mag-like, comment and share. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-click subscribe na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para magiging updated po kayo sa ating mga latest video uploads. Hanggang sa muli, maraming salamat!